Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog po. Nagsasabi magandang umaga, magandang tanghali, o magandang gabi sa ating lahat. Ito na naman po ang Morning Chika Minutes natin. Ang inyong reaktor na mahilig kumuha ng intriga. Diba? Bago po natin umpisahan ang ating intriga o ang ating Chika Minute, hindi po Chika Minute, diba? O, Chika Minute, ay gusto ko lang po magpasalamat sa aking mga new subscriber dyan. Maraming salamat sa inyong pagpindot ng subscribe button ko dyan at pakipindot na rin po ng notification bell dyan nang updated kayo sa mga minamarites ko sa inyo. Marites tayo, ano. Nadyo-joke lang tayo kasi early po in the morning, early bird tayo ngayon mag-Chika Minute. Bago po tayo mag-umpisa dito sa reaction video natin, gusto ko lang po na humingi sa inyo ng paglalambing. Pwede po nating suportahan at isubscribe ang ating ka-business official Papa Dins TV at ang kanilang pangalawang channel ang ka-business family at ang Yang Russell po. So, ang topic po natin ngayon, itong reactionan po natin dito, itong si Ma'am LB at saka si Renji na dating andyan nakatira kay Mr. and Mrs. Ka-Business, itong si Renji. Ang kanilang walang pahintulot, baga walang pamamaalam na paggawa ng YT channel nila, YouTube channel baga, diba? Kaya lang po natin itong nareaksyonan at ating talakayin sa araw na ito, mga kababayan, ay yung konting pag-uunawa, konting respeto, yung kahit konti lang pagtatanaw mo ng utang na loob dito sa ka-business family. Kasi ganito po yun, mga kababayan, mga ka-business. Alam po man naman natin itong si Renji ay hinanap niya itong bahay ni Mr. Ka-Business, yung una niyang pagpunta dyan, na nagpaampon dito kay Mr. and Mrs. Ka-Business. Nagmamakawa ko, no? Kasi alam naman natin itong si Renji marunong gumawa ng awa effect niya. Di ba, mga kababayan? So, in a short natin na story niya dito sa pagpunta niya dito. Siyempre, itong ka-business, charity vlogger, lahat ng tao tutulungan. Lahat ng tao bigyan ng pagkakataon. Diba? Na umangat o kaya mamuhay ng maayos. Diba, mga kababayan? Pero, sa akin lang po, bilang isang, pare-pareho naman tayo, diba? Bilang manonood. Hindi po bilang isang reaktor kasi bago lang ako dito sa kanila bilang nanonood. Dapat ang pagtulong ay kinikilatis natin, 'di ba? Although naman itong si Mr. Ka-Business, alam natin ang ugali nito. Walang pinipili na tao basta humingi ng tulong. Sige, go lang. Ang nawawala dito kay Mr. Ka-Business, itong pag-iingat niya sa pamilya Ka-Business. 'Di ba? Kasi kaya po natin natalakay ito, nakita rin naman natin dito pa noon pa sa mga taong tinulungan niya. Sa mga dekada uno na ang tinulungan niya. Wala pa ring utang na loob tumanaw sa tulong niya, 'di ba? Napunta na tayo dito kay Clarissa. Nagpa-vlog, naging kilala sa social media, nag-vlog gamit ang ka-business, 'di ba? Sumikat. Okay.
So ngayon itong si Renji, syempre, humingi ng tulong eh. Paghingi ng tulong, di tinulungan nitong si Mr. Ka-Business. Ay di, doon na, pinatira. Kasi gusto nga daw ito nabalak nga nito ay mag-abroad. Bumalik dito sa gitnang silangan para kuno sa kanyang pamilya. So walang alinlangan ang pagtulong ni Mr. Ka-Business. Pinatira, financially tutulungan para makabalik ng abroad. Ang ginawa nitong si Renji, nawala na ang pag-abroad. Dahil itong si Renji may binabalak. Diba? Alam niya ang pinasukan niya ay sikat. Medyo sikat. Hindi na natin ipalagay, baka mamaya yung mga basher dyan. Hindi yan sikat. Medyong sikat na vlogger, influencer dito sa YT. Kilalang tao na matulungin ay si Ka-Business. Sige, tulong. Hanggang hindi na naisip ang mag-abroad. Ang maisip na lang, porket binigyan ng trabaho dyan, binigyan ng sahod ni Mr. Ka-Business, ayaw nang mag-abroad. Nawala na yung pag-abroad. Ngayon, isiningit na naman niya itong may pangalawa daw siyang, may una siyang first wife, na yan nga si LB. So guys, kung tayo mamulat ng ating pangingisip, dito lang sa pag-aasawa niya ng dalawa, ano na po ito? Wala na po itong respeto sa babae, na hindi nang natin alam bakit itong si LB ay bumalik kay Renji, na yan pa ang pangalawa niyang asawa. Hindi ba? At dito sa pag-aasawa niya ng Muslim, katibayan po ito na hindi niya nire-respeto kami bilang Muslim. Bastos ang ginawa niya dito. Alam niyo kung bakit na mga kababayan nasabi kong kabastusan yung paggano niya, pag-asawa niya sa Muslim? Bakit po hanggang ngayon ba legal ang separation nila ng pangalawa niyang asawa? Hindi. Kasi mas mahal niya ito kesa dyan kay LB. Yan ang totoo. Kasi mga kababayan, mga kabisnes, kung hindi niya mahal itong pangalawa niya, noong pa man, balak niya o bumalik dito sa una niyang asawa, hiniwalay na sana niya yon. Although dito sa mga Muslim, pwedeng-pwede yon. So ang brilliant ng utak nitong si Renji. Ginamit niya Kristiyano na po siya ngayon kasi bumalik na siya sa pagka-Kristyan niya. Pero yung rules ng utak niya sa pag-aasawa ay Muslim. Kasi dalawa ang asawa niya. Never po sila nag-separate na legal dito sa una niya. Sa inyo pong mga Kristiyano, hindi pwede yun. Sa aming mga Muslim, pwede yun. Kahit mag-asawa pa siya ng 10, kung kaya niyang buhayin, pwede yun. Pero nandun pa rin ang kabastusan sa ginawa niya. Wala siyang respeto dito sa amin. Kaya po lahat ng mga Muslim nanggigigil sa kanya. Nananahimik lang po yung mga Muslim tulad namin. Ako lang dito nagre-react. Kasi kung kayo ay nasa katayuan ko bilang Muslim, ano yung gagawin ninyo sa ginawa nitong ni Renji? Kabastusan to Diba? Sa totoo lang lumitaw din itong tunay niyang ugali kasi may na-interview siya dyan nila Buddy na hindi niya kayang hiwalayan yung pangalawa niya dahil mawawala yung pagkaama niya doon. That's an invalid reason for your information, Renji. Diba? Kayo mga Kristiyano, kayo ang magre-react dito sa ginagawa niya Kasi yung rules ninyo ang nilabag niya, yung rules ninyo ang binastos niya. Pareho tayong binastos niya. Kung kayo ay mamulat sa pangingisip niya, hindi naman siguro kayong bobo, di ba? Wala naman sigurong bobo dito sa mundo. Dito lang sa pag-aasawa niya ng dalawa sa inyong mga Kristiyano. Di ba kabastusan na yan na walang respeto sa inyong relihiyon? Ngayon bumalik siya sa pagka-Kristiyano niya. Di binastos niya kaming mga Muslim. Ganon din yung ginawa niya dito kay Mr. Ka-Business.
Opo, mga kababayan, mga kabisnes, mga kapapi. Paggagawa ng YouTube channel, kahit sino pwedeng gumawa. Kahit nga pusa kung marunong gumawa at aso kung marunong gumawa. Marunong magsalita yan. Marami naman sa atin nagbablog, ang kanilang aso at pusa ang ginagamit nila. Diba? Pwedeng-pwede po. Kahit yung taong siraulo, pwedeng-pwede. Hindi nagbabawal si YT na gumawa ka ng YouTube channel. Gusto nga niya yun around the world, pati mga alien doon sa ibang planeta, igagawa na ng YouTube channel. Kasi, hindi tayo magpapaalam sa kanya eh. Siya pang nagsasabi sa atin, gumawa ka ng YouTube channel mo. Kung nag-upload ka na ng YouTube mo, ng YouTube, application na yan, direct yan, sasabihin niya sa'yo, you don't have an account, you have to create your account. Of course, sasabihin yun sa'yo ni YT. Paano ka nga ba magko-comment dito sa mga taong you hate the most, tulad ko na hate ninyo ako, kung wala kayong YouTube channel? Diba? So, walang nagsasabing hindi pwede. Ang point natin dito, kaya natin itong nireaksyonan, galing sila doon kay Kabisnes. Si Kabisnes, family Kabisnes po, ang nagpakilala nitong si Renjing Bastos sa social media. Bakit hindi pa pwede tayong magsabi doon? On that time na binigyan na sila ng pera ni Kabisnes at scholarship ng kanyang anak, bakit hindi niya sabihin? Isinabi pa ni Mr. Kabisnes doon, o nga, ano bang ilalive ninyo doon sa inyong live selling? Ba't hindi pa nila binanggit doon na, kuya, pwede bang i-promote mo ito? Pwede ba kaming gumawa ng YouTube channel? It's so simple. Bakit ngayon, pag alis nila sa kanila, dyan kila Mr. Kabisnes, within 2 days gumawa na siya ng YouTube channel niya. Hindi pa ho sila lumikas dyan saan sila nakatira dyan malapit kila Mr. and Mrs. Kabisnes. Gumawa na siya ng YouTube channel niya. Although alam ko yan na mayroon ng YouTube channel yan si Alex, kasi nabanggit yan niya sa teleserye niya eh. Kung kayo matalino, mapamanood kayo ng mga vlog, makikita ninyo doon. Nabanggit yun ni Ma'am LB at saka ni Alex. Siya ay nagdo-drawing at ina-upload niya sa YouTube channel niya. Anong sagot nitong si Ma'am LB? Maganda yan, anak, sana lumago yung YouTube channel niyo. Ibig sabihin, pagpasok ni Renji dito kila Kabisnes, ay nagbalikan na sila ni LB. Bago pa siya pumasok dito, kung i-analyze po ninyo doon sa kanilang teleserye, bakit itong si LB pwedeng hawakan? Bakit itong si LB pwedeng akbayan? Kung hindi sila nagbalikan, di ba? Bago mag-teleserye, bago siya nagkunwari pumunta dyan kila Kabisnes, it means may nagbalikan na doon, may naganap na nagbalikan doon. Kasi, alam ni Renji yan, sa mga Muslim, hindi ka pwedeng lumapit doon sa kahit pa asawa mo yan, kung nagkalayo kayo ng matagal, kung hindi mo yan hingian ng permiso. Di ba? Be wise po, mga viewers, be wise. Ang dito, ang pamamaraan dito ni Renji ay gamitin itong Kabisnes. It's so clear po, mga kababayan. Gamitin ang Kabisnes family para maraming views, maraming mag-subscribe. Kasi tayong mga nanonood dito kay Renji, napaniwala tayo ng kanyang kasinungalingan. Nang kanilang pagpapanggap dito ni LB na sila ay magbabalikan, gawing teleserye. Samantala, nagbalikan na sila. Bago pa sumulong dyan, may humingi ng tulong si Renji kela Mr. Kabisnes. Kung makikita nyo sa teleserye nila, they are close. Doon the behind the scene, napaka-sweet nila. So, ibig sabihin, nagbalikan na po sila. Bago pa man siya pumunta dyan kila Mr. and Mrs. Kabisnes, humingi kuno ng tulong. Kumbaga, strategy ni Renji, itong ginawa niya. Huwag na ho tayo magbulagan mga viewers ni Kabisnes. Kasi doon lang nga kay Clarissa, siguro na panood na niya ito. How Clarissa manipulate people around her. How Clarissa manipulate ang isip. Hindi ko alam tawag doon. Ginagamit o manipulate niya, kumbaga na-hypnotize niya ang isip nila Mr. Kabisnes sa pagpasok nitong si Clarissa na mayroon pala siyang agenda. Kaya din ni Renji.
at saka ni Ma'am LB. Sorry po ha. Alam ko minahal ninyo itong dalawang mag-asawa dahil sa teleserye nila na akala ninyo totoo. Diba? Itong re-enactment na ginawa ni Mr. Kabisnes. Sa palagay ba ninyo, ibablog yan ni Mr. Kabisnes? Kung hindi yan, sila mismo ang nagpresenta sa kanilang mga sarili na pwede silang i-vlog. Kasi may isip na silang gagawa sila ng YouTube channel nila para sila'y sumikat din. Eto ba ang ginamit? Eto day, mga inday, mga indo, magising tayo. Diba? Hindi po ito ako nag-react dito para i-bash natin sila. O okay, i-bash niyo ko kung i-bash niyo ako kasi we are telling and we are explaining the reality, the truth of what's going on. Tingnan po ninyo talaga tayong mga manonood. We are not thinking and we are not considerating and we are not understanding. We don't understand what is in the vlog. Hindi po natin yun sinasaisip, nanonood lang tayo, nakikita natin tayo yung behaviors ng isang tao, pero in reality, in real life, hindi po natin alam yun. Okay, ibigyan ko po kayo ng example. Dito kay Intoy at saka kay Renji, mas gusto ninyo si Renji kaysa kay Intoy. Alam niyo kung bakit? Si Intoy kasi nagpapakita dyan sa vlog na hindi po siya plastic. Kung ano yung sinasabi niya, yun ang totoo. Pero ito si Renji, kung nagsasalita sa vlog ni Mr. Kabisnes, malumanay at saka itong si Ma'am LB, nire-respeto ang kanilang mga sinasabi. Mahumanay, professional. Of course, kahit ikaw, pag mayroon kang agenda doon sa isang tao, para kang aso na sumusunod. Para kang kuting na sumisimot. Sinisimot mo kung ano yung maganda mong kainin doon sa sinisimot mong ulam. Ganito yung pamamaraan ni Renji para makita siya ng tao. Mabait siya. Alam niyo po kung ganito ako mag-react dito kay Renji from the beginning until now. Hindi ho kasi siya nagre-respeto bilang Muslim sa amin. Kung ito po ay nadadala ko sa Mindanao at ipaliwanag ko sa Mindanao kung anong klaseng ugaling tao siya, hindi po natin alam Although, karamihan po sa amin, we don't care what he's doing. Pero yung respeto sa Islam, inapak-apakan niya yung pagka-Islam namin. This is our ustads or our mufti can explain people to understand what is it. Sa bagay po iba tayo ng relihiyon Hindi ninyo po naintindihan yung relihiyon ko. Hindi po hindi kahit paano pagpapaliwanag ko sa inyo, binabas pa rin ninyo po ako dito sa reality ng ginawa ni Renji sa pagkabastos na wala niyang respeto sa Islam. Ngayon, dyan niya ang pagkawala niyang respeto dito kay Mr. and Mrs. Kabisnes na hindi siya nagbigay man lang ng motibo o nagbigay lang man ng aksyon na siya ay gagawa ng YouTube channel nila. Kasi alam na alam nitong si Renji at saka nitong si Ma'am LB na sisikat sila kasi binablog na sila. Marami na silang comments na nakikita dito na gusto sila ng mga tao. Gusto sila ng viewers ni Kabisnes. Diba? Kayo po, i-analyze ninyo yan lahat. At ito pa ang obserbahan ko dito sa kanila. Hindi po sila nagko-komento sa vlog ni Kabisnes para makilala sila na mayroon na silang YouTube channel. Dito po sa amin. Dito ako ang una nilang kinomentuhan dyan sa aking reaction vlog para mapansin sila ng mga tao. Diba how brilliant they are to make these things? Ang brilliant ng mga mind
ni Renji at saka ni Ma'am LB kung paano sila tatarget ng tao na makilala sila. Lahat po kaming mga reaktor ni Kabisnes, doon sila nag-message, kaya sila nakita na mayroon silang YouTube channel. Kung talagang nirerespeto nila o sinasabi nilang mabait, malaki ang utang na loob nila dito sa pamilyang ito. Ni hindi nga sila nagko-comment doon sa vlog ni Mr. Kabisnes. Kuya, maraming salamat sa iyong tulong sa amin. Never ever they comment on the vlog of Mr. Kabisnes kung napapansin ninyo yun. Diba? So, ang words na utang na loob na ipapaliwanag nila sa inyo, malaki ang utang na loob nila dito. Ma'am LB at saka Renji, saan parte po na nagtanaw kayo ng utang na loob dito sa mag-asawa? Wala. Wala kaming nakita tumanaw kayo ng utang na loob. Although kayo nagbablog, lagi ninyong sa huli ninyong vlog, lagi ninyong sinabanggit, nagpapasalamat kayo. You are using Kabisnes sa inyong vlog. Kaya kayo dinudumog ng tao. Diba? Kahit ako, magpanggap ako, uuwi ako sa Pilipinas, magpanggap ako pupunta doon kay Mr. Kabisnes. Kunwari, magtrabaho doon. Of course, makikilala ninyo ako, makikita ninyo ako doon. Nandoon ako, nagtatrabaho ako, magbabait-baitan ako. I can take all your attention from them to me. Ito ang example ni Renji. Diba mga kababayan? Napaka-simple po. Dito lang nga, i-analyze po ninyo. Hindi naman siguro yan makakatarget ng pangalawang asawa kung hindi matamis ang dila niyan, kung hindi sinungaling ang dila niyan. Doon lang sa sinabi niyang, hiwalay na sila ni LB, wala na silang komunikasyon. Naniwala na yung pangalawang asawa niya. Ano po yung tawag doon? Yun by honest, pagsisinungaling po yun. Na hindi naman sila hiwalay ni LB. Inabando na lang naman niya itong una niyang asawa na nag-asawa siya sa pangalawa. Saan po ang katarungan ng mga tayong mga babae sa ginawa niya? Ngayon po, ano tayo mga viewers, tuwang-tuwa tayo, may YouTube channel si Renji kasi mabait siya. Hindi lang ninyo alam kung ano yung tunay na ugali niya. Diba? Subukan niyo po doon siya kayo tumira sa kanila para makita ninyo ang tunay na ugali. Siyempre, sa camera, pwedeng magkunwari ang isang tao. Diba? Lahat tayo pwede magkunwari mabait Diba? Bihira lang sa atin ang nagbibigay ng tunay nating ugali kung tayo dito sa camera. Karamihan sa atin ay mapagpanggap pag nasa harap ng camera. Kunwari mabait. Tingnan ninyo yung pag-vlog dyan ni Renji. Ay, mabait siya, diba? Hindi na nga ninyo alam na siya pala ay isang dakilang tamad na piling niya ay siya ay bossy dyan kila Mr. Kabisnes kung wala yung mag-asawa. Ang hindi ninyo alam, panay yan ang utos niya sa mga kagwang kung wala ang dalawang mag-asawa. Ngayon, sinong masama, ang kagwang o siya? Hindi ninyo alam yun. Na pag sumita siya o manindak siya sa mga kagwang, wala po yun sa camera, off-cam po yun. Paano niyang sindakan ang mga kagwang? Diba akala ninyo siya ang boss? Tanging ang kagwang lang po ang nakakaalam niyan, pero never ang kagwang nung nagkompranta sila. Never sinabi ng kagwang ang tunay na pangungugali nitong si Renji. Kumbaga, siya ay pinalinawan dito kay Mr. Kabisnes para siya ay magbago. Hindi ba? Tapos kayo, naaawa kayo doon sa kanya. Pero yung paninindak niya, hindi po nakakamera yun Off-cam po yun. May narinig ba tayo dito kay Mr. and Mrs. Kabisnes na ito sila ay naninindak?
Bakit hindi natin alam ang taong tahimik ay mapanganib? Ang taong mapagkunwari, pumapatay ng tao. Yan. 'Di ba? So, dito. Kaya ko po nawala. Bastos, nasabi bastos siya, wala siyang respeto. Dito lang sa amin mga Muslim, hindi na siya nagrespeto. Ngayon, sa ginawa niyang pag YouTube channel niya, hindi man lang siya nagpaalam, hindi man lang siya nagpaabiso dito kay Mr. and Mrs. Kabisnes, kay Mr. Kabisnes na siya may YouTube channel na. Wala siyang paalam doon. Okay, sasabihin ninyo, kailangan pa bang magpaalam kung gumawa ng YouTube channel? Mga kababayan, hindi po yun ganon ang senaryo. Hindi po yung ganon na kailangan mo magpaalam sa isang tao kung gagawa ka ng YouTube channel. Ang point po lang natin doon, sila Mr. and Mrs. ang Kabisnes family ang nagpakilala sa kanya sa social media. Silang dalawa ni LB. Yun po sana ang ipunto natin doon. Kung hindi naman po dahil sa Kabisnes family, wala kayong Renji at LB makikita. Wala kayong LB at Renji makikilala. Diba mga Kabisnes? Alangan po, hanapin ninyo siya, hindi nyo siya kilala. Nakilala siya dito kaila Mr. sa Kabisnes family bilang isang Power Ranger. Diba? At nakita natin dito sa teleserye nila na siya ay mapagkumbaba na tao. Paiyak-iyak, paipek kuno dito sa teleserye. Doon po tayo nakuha sa ganyan mga estilo ng mga tao. Yung tao ba na mild na traidor? Yang ganyan na style na tao. Yun po mga kababayan. So, sa akin kasi hindi naman ako magre-react kasi noon pa po, nung nakita ko itong YouTube channel nila, kasi nag-comment po ito sa aking mga vlog. Nakita ko may YouTube channel na pala sila. 2 days na sila ay umalis na doon kay Kabisnes, hindi na siya nakabilang sa mga vlog, gumawa na po sila ng kanyang YouTube channel. At itong mga subscriber niya, nakita nila dito sa amin, nasa aming mga reactor, nag-comment sila. Kaya nila nakitang mayroon ng YouTube channel si LB. So, hinabol ninyo po sila, hinanap ninyo. Ang tanong ko po doon sa inyo, na ito sila ay may aim na magiging na charity vlogger. Ang tanong ko po sa inyo, ano po ba ang maitulong niya sa inyo bilang isang charity vlogger? Kaya niya bang itulong katulad ng pagtulong ni Mr. Kabisnes sa ating mga kababayan na nangangailangan kapos palad sa buhay? Kung kayo may pamilya na ganon, lumapit po kayo doon kay Renji kasi yun ang sinabi niya. Siya ay magiging isang YouTube vlogger na charity vlogger. Lumapit po kayo kung kayo'y matulungan niya. 'Di ba? Oo, sa ngayon, ang kanilang vlog is about family. Nakikita naman natin kung ano yung vlog nila. Sa dulo ng vlog nila, nagpapasalamat kay Kabisnes. They are using name of Kabisnes. So kayo, naniniwala kayo na mabait sila. Kasi they are using. Ginagamit nila ang Kabisnes. Sino ba naman hindi hahabol o mapamahal sa isang tao dahil dala niya ang pangalan ng Kabisnes? Siyempre, Kabisnes kayo, diba? Huwag po sana tayo magpadala na basta-basta sa isang tao na hindi natin kilala. Na napakaliwanag naman po talaga na hindi sila nagpaalam muna dito kay Kabisnes. Kung nagpaalam sana sila, di si Mr. Kabisnes na, ang Kabisnes family sana ang mag-promote ng kanilang YouTube channel. Pero hindi. Ang sinabi nila, saka na daw sila magpapaalam. Kasi may isang reactor, yung si Anime Reactor, ang nag-comment doon sa kanila. Sinagot nila
Saka na lang sila magpapaalam kung sila ay magiging charity vlogger na. Ayos ka, Renji, ah. Ang ganda ng strategy mo, ang ganda ng pagpasok mo diyan kila Mr. Ka Business. Mayroon ka palang agenda rin, ano. Tulad ka rin pala ni Clarissa. 'Di ba? Para po sa inyo ito, Ma'am LB, kung kayo po ay tinuringan namin na you are so professional about your behaviors, the way you act, the way you talk, the way you let people see in the blog of Mr. Ka Business, na you are so very kind and you are so very respectful woman, na intindihan mo, natanggap mo na si Renji ay may pangalawang asawa. So bakit hindi po ninyo kayang magpaalam doon kila Mr. and Mrs. Ka Business na hindi pa kayo lumipat ng bahay, hindi pa kayo lumayo, nandyan pa kayo sa tabi nila. Hindi nyo magawa magpaalam dito kila Mr. and Mrs. Ka Business na kayo may YouTube channel na sila naman po ang nagpakilala sa inyo sa larangan ng social media. Kung hindi po dahil sa Ka Business, hindi po kayo makikilala ng mga subscriber at viewers ni Mr. Ka Business. Kung hindi nyo pinakita na kayo ay mabait dito sa inyong teleserye, wala pong magkakagusto sa inyo, wala pong makakakilala sa inyo. Mahirap po ba yon, Ma'am LB, ang humingi, pumunta doon? Professionalism ang tawag doon. Kung talaga kayo ay isang kagalang-galang na professional, hindi po siguro maisip ninyo ang hindi respetuhin sila Mr. and Mrs. Ka Business. Saan po yung sinasabi ninyo dito sa inyong komento sa akin, napakalaki ng utang na loob ninyo kay Mr. and Mrs. Ka Business? Saan po yun? Wala po kaming nakita doon. Tumanaw kayo ng utang na loob at respeto. Wala po doon. Kung kayo po, Ma'am LB, ay isang professional na tao, marunong po kayong rumespeto at ma-analyze po ninyo at marunong kayong tumanaw ng utang na loob. Marunong po kayong doon. Hindi po naman ibig sabihin ay magpakumbaba kayo. Respeto po, iba po ang magpakumbaba, iba po ang magrespeto. Dahil itong si Renji, nung dito kay Mr. and Mrs. Ka Business nakatira, para siyang tuta na sunod ng sunod. Para siyang tuta na napakaamo. Ngayon, asan na po yung pagkaamo ni Renji? Wala eh. Wala na siyang respeto dito kay Ka Business. Hindi man lang nila mabisita ang family Ka Business na sinabi ni Mr. Ka Business, you are welcome. Pumunta dito sa amin. Magbablog tayo. Never po kayo. Hanggang lumipat na lang kayo ng bahay. Hindi rin kayo nagpaabiso kay Mr. Ka Business na kayo ay lilipat. Walang kaalam-alam sila Mr. Ka Business na kayo lumipat na ng bahay, na wala na kayo dyan. Samantala, nung kayo na gusto ni Renji magbukod kayo, andyan ang Ka Business family, andyan ang kagwang sa tabi ninyo. Ngayon, nang nagkaroon na kayo ng YouTube channel na wala man lang paabiso dito kay Mr. Ka Business bilang respeto man lamang sana, pati dito sa paglipat ninyo, hindi din na kayo nagpaalam eh. Sana nagpaalam nang mang kayo, kahit man lang isang kaplastikan na pumunta doon kay Mr. Ka Business. Ate, kuya, alis na po kami, hindi na kami dito titira dahil ayaw na namin sa inyo, may YouTube channel na kami. Kahit man lang ganon. Alam naman ninyo malawak ang panguunawa ng mga Ka Business family, di ba? Alam naman ninyo kung paano tinanggap. Ikaw din, Ma'am LB, alam mo kung paano kainit ang pagtanggap sa'yo sa Ka Business family. Doon na lang po sana nagbigay kayo ng respeto ninyo dito kay Ka Business. Dahil tinanggap po kayo at tinanggap si Renji na bilang tao. Rumespeto rin kayo na bilang tao. Hindi po yung bastusin ninyo na parang wala lang ang Ka Business official o family. Ngayong may YouTube channel na kayo. Saan ninyo po ba nakuha yung subscriber ninyo? Saan po na nakuha yung viewers nyo? Mga Ka Business po yan eh. Kasi doon kayo nakilala eh. Sana doon kayo tumanaw ng utang na loob na ipinakilala kayo ni Mr. Ka Business.
Lalong-lalo na itong si Renji. Diyan, sa ka-business family. Diba? Ngayon, naaawa kayo para may kabuhayan sila. Hindi ninyo po alam. Si Renji, mayroon niyang trabaho. Si Renji, mayroon niyang business. Hindi niyo po alam yan. Alam niyo, tanongin niyo kung bakit alam ko. May ano ako. May CI ako eh. Kaya alam ko. Pero never kami nakialam doon. Diba? May trabaho si Renji kahit hindi siya mag-vlog. Mayroon siyang kinikita. Mayroon siyang business kahit hindi siya nagbablog. Yun po ang ilagay ninyo. Na itong si Renji, itong pamilyang ito, hindi po sila nagtanaw ng utang na loob kila Mr. Ka-Business. Yun lang po pang scholar niya. Okay. Sasabihin ninyo, yung revenue nila kasi mayroon naman sila teleserye. Mga inday, mga undo, mamulat po tayo. Ang YouTube, hindi po malaki ang revenue. Sa 1,000 views mo po, mga kababayan, $1 lang po yon ang isang views, ang 1,000 views. Kung wala kang 1,000 views, hindi po kayo kikita doon. Yun. Yung pang-scholar at binigay kabuhayan ni Mr. Ka-Business dito sa revenue is not enough kung ikumpara mo doon sa revenue ng kanilang teleserye. Kasi hindi naman po umabot ng milyon ang views doon. Hindi nga umabot ng 100 ang views doon. 1,000k. Hindi naman umabot doon eh. Anong gusto ninyo? Ipapakita ni Mr. Ka-Business sa inyo ang revenue? Kasi laging mga nagko-komento, may teleserye naman sila, bakit ano? Oh, what a kind of a mind that we have. Diba? Kailangan nating questionin yun si Mr. Ka-Business dahil doon sa revenue. Subukan po ninyo mag-YouTube channel. Kung nasa 1,000 subscriber kayo, 100 lang katulad ko yung mga views ko. Wala pong kikitain yun. For our information. Hindi naman siguro tayo bobo doon, di po ba mga kababayan? Hindi naman po din ako nagmamagaling doon kasi ako, bobo rin po ako. Magkapareho po tayo. Di ba? Kung hindi natin pinapairal ang ating brilliant mind dito sa panonood kay Mr. Ka-Business, madadala po tayo doon sa mga taong mautak. Dahil hindi natin ginamit ang ating brilliant mind. Ginamit natin ang kabubuhan ng mind natin. Manood lang tayo. Nakita lang natin mabait yung isang tao. Madala na tayo doon. Pero hindi natin alam ang tunay na ugali. Kasi, napapansin ko mga kababayan, kung ito ay napapansin din nyo, lahat ng pumasok dito kay Mr. Ka-Business, lahat ng pinakilala Mr. Ka-Business dito, kung gagamitin ang title na Ka-Business Family, dudumugin ng tao, gagawan ng issue. Kaya siya umalis, siguro masamang ugali. Kaya na itong umalis doon kay Ka-Business, may nasilip sila na ugali ni Mr. ng Ka-Business Family, ni Mr. Ka-Business. Tingnan nyo, hindi yon brilliant mind, kabubuhan yon ang tawag doon. Kasi napaniwala kayo tulad nitong si Renji, napaniwala kayo na siya ay mabait, na hindi siya magalang siya, na sinasabi ninyo kailangan pa bang magpaalam kay Ka-Business bago gumawa ng YouTube channel? No, hindi po yun ganun ang sitwasyon. Walang sinabi si YouTube channel na kan magpaalam ka kahit kanino kung ikaw kumawa ng YouTube channel mo. Ang sa amin lang po, ang pinupunto lang namin dito, sana nag-abiso o humingi sila doon kay Mr. Ka-Business, kuya, pwede ba kaming gumawa? Kumbaga kahit kaplastikan man lang, pumunta doon kay Ka-Business magpakita. Since that day na nakuha nila na yung pera na ibinigay, pinagkaloob sa kanila ni Mr. Ka-Business, hindi na sila nagpakita kay Ka-Business eh. Never show up their faces. Diba? Baga yan, natutuwa sila ngayon sa kanilang YouTube channel kasi lumalago gamit ang Ka-Business.
na wala silang pahintulot gamitin nila ang ka-business family sa kanilang content, 'di ba? No, mamulat po tayo mga kababayan. So, hanggang dito na lang po. Sana po ay hindi kayo na-open dito sa aking YouTube, sa aking explanation, mga kababayan. At sana po ay mamulat tayo sa katotohanan. Hindi pa. Respeto po ang hinihingi naming mga reaktor sa aming ka-business family. Ang ginawa mo, Renji at Ma'am LB, nire-respeto ka po namin. Nire-respeto ka lahat ng mga viewers ni ka-business. Kaya medyo konting respeto na lang man po sana dito sa ka-business official o ka-business family. Yun lang po. So hanggang dito na lang mga kababayan. At thank you po sa inyong panonood dito. Kung solid subscriber o solid viewers po kayo ni ka-business, sana maintindihan ninyo itong paliwanag ng mga reaktor ni ka-business dito sa paggawa ng YouTube channel ni Renji. Wala pong nagbabawal kahit sino ang gumawa ng YouTube channel. Ang sa amin lang po, nakilala siya doon kay ka-business. Sana man lang doon din nagpaalam siya doon. Kahit man lang kapekean ang pagpapaalam niya. 'Di ba? Kasi sila, ang ka-business family po ang nagpakilala sa mag-asawang iyan dito sa larangan ng social media sa YouTube channel. Hindi ninyo makikilala itong dalawang mag-asawang itong Renji at LB kung hindi dahil kay ka-business na kanyang pinuntahan na kuno umingi ng tulong. Nakapasok siya sa banga, 'di ba? Ang galing mong magplano, Renji. Sana man lang matauhan ka at mawala na yung kabastusan mo sa sarili mo. Kasi kami mga Muslim, binastos mo, wala kang respeto. Ginawa mo ang mga Muslim na parang hayop ng paningin sa mga tao sa ginawa mo. Sana isang araw matututo ka sa iyong pagkakamali sa pinasok mo. Hanggang dito na lang po mga kababayan ang aking reaction video dito sa kanila. Sana po ay hindi kayo na-open dito sa aking reaction. At sana po maisip din natin ang side ni Mr. ng ka-business family na binastos na hindi nagrespeto nitong si Renji. Katulad ng ginawa niya sa aming mga Muslim. So hanggang dito na lang po. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat at I'm really kumbaga, sorry po sa lahat ng mga words na nagamit ko dito dahil ako po ay nadala lang dito sa aking emotional kasi po sa ginawa ni Renji sa aming mga Muslim na walang respeto, kabastusan sa aming relihiyon bilang Islam na pinasok-pasok niya sa pagkagaguhan niya. So, hanggang dito na lang po ang aking maraming salamat po at ito ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog nagsasabi, magandang umaga, magandang hapon po sa atin lahat. Paumanhin po at salamat po sa inyong panonood. Bye-bye po.